Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga pagdaon. Isa naman kapag tumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Si Tuto Gatulo ang laway. Ululupod kita tugto bala sa 9 antak na subong yang aga. Kapag pangalaga din naton sa Iloilo Morning. Dali naton talakayon pila ka mga nagapanguna nga mga impormasyon sa syudad kag probinsya sa Iloilo sa bilog nga Western Visayas. Mayara na sang apat ka mga kabilugan nga kaso sa monkeypox sa syudad sa Iloilo santo sa announcement ng City Health Office. May duwa nga suspected. Supa, malapor sila. From one case sa naligad nga simana nadugangan inisang tatlo, duwa ang new cases kag isa ang anay suspected case nga na-confirm kag nagpositibo sa ginpatigayon niya nga testing. Mayara sing series of meetings sa aton City Health Office. Kaupod ang pila ka mga kapitanes naton diri sa may syudad sang Iloilo. Istoryahan ng paano ang mga tikang, ano ang mga measures para nga mahandaan naton ang mga tikang para nga malikawan ang paglaptas ng monkeypox. Sa imo kagayon. So halin sa mga kapitanes sa syudad sang Iloilo, may meeting man ang CHO. Kaupod sa aton sini DepEd personnel, mga principals kung hindi kita magsala nga naka-schedule subong nga siman. Yeah. Pero wala sang dapat kabalakan suno sa CHO no kag sa Department of Health. Basta naghimo kita sa aton nga katungdanan, especially sa pagpabilin sang hygiene and sanitation naton, ang importansya sang panglimpyo sang kamot, pag-apply sang alcohol, kag bisan gina-encourage sa subong ang pag-wear sang face mask. Ay, ako sa imo Ay posible man nga malaton sa gyapon ang virus sa droplets. Do hindi na do masiling kita nga daw kasubong man ining natabo sa COVID-19 sa nagliligad. Pero
nagapati diri ang aton City Health Office nga kung bululigan ini sang tanan nga sektor ma-manage ini sang aton sini yang mga kauturan kag sang aton sini nga mga LGUs, City Health Office sa bahin sang province nagapanghanda man. Istoryahan man naton dugay-dugay nagahilapit nga brigada eskwela sa Department of Education. San-o ang schedule sang pagbalik panglimpyo sa aton sini nga mga ginikanan, paghanda sa mga bulutuan para sa opening of classes nga natana kung hindi kita magsala June 16. Na raise man ini kahapon nga pamangkot sa taga City Health Office ti ano na lang kay manog open kita sang klase sa June. Ano ang mga measures naton para mapahagan-hagan ang kaso sang monkeypox or paano ang aton nga pagahimuon nga mga protocol sa mga eskwelahan, estudyante kag iban pa. Sa imo pang Angin kaupod daton dugay-dugay sa aton siniya nga linya ang spokesperson sa Department of Education si Sir Hernani Escolar Jr. kay gali. Angot sa ilaman siniya nga preparasyon no sa nagahilapit nga brigada eskwela kapag bukas ang klase. Kay gali na lumba. Yari na sa aton sining linya ang aton siniya nga spokesperson from Department of Education Region 6 agud mga hatag sa aton sa pila ka mga impormasyon, especially nga manog balik na ang aton sini nga klase sa pila ka semana na lang ang nabilin kag ang aktibidad sa Department of Education sa Brigada Eskwela. Welcome naton sa aton programa sa Iloilo Morning, Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, good morning and welcome sa aton sini nga programa. May nga Sir Janelle kaga sa ngalan ni DepEd Region 6 OYC Regional Director Tito Eco gatamiyaw kita sa kamayong aga sa tanan. Bala naton nga daw bago lang gid kita nakapahuway after man sang aton siniya nga masako nga palarong pambansa pero ti sa dason nga sinimana sa dason nga mga inadlaw Sir Nani ang aton nga mga bulutuan ang iga-preparar naman naton para sa opening of class nga natalana sa June 16. Ano ang update sa aton nga mga aktibidad may kang tanan sa implementasyon sa Brigada Eskwela 2025, Sir Nana? There is a bahay no sa Region 6, we will be having the regional launch sa atong sining Brigada Eskwela hosted din siya no sa Schools Division of Aklan. Kadungan man sini will be the kick-off man sang naglain-lain na singa division offices naton and subong man sa atong sining mga eskwelahan. It will be a week-long celebration or week-long event ining atong sining Brigada Eskwela nga may tema subong tuig no sama-sama para sa bayang bumabasa. Amo ni ang atong sining main sining focal point for our conduct no sang brigada eskwela. Kadungan man sini Sir Janelle is that we will also be doing the enrollment ng atong sining mga kabataan for school year 2025-2026. So brigada na naga-enroll pa ang atong sining mga kabataan. Ginobra na ito din siya week before ng atong sining opening of classes. It's because we want to ensure na once na magbalik ka natin ng mga kabataan noong June 16, especially sa public schools natin, sa pagsulod nila sa ilang sining mga bulutuan, ready na ang atong sining mga eskwelahan. Unlike dati, kung matandaan mo way back then, during the first day of class, wala pag ina-implement wala ining Brigada Eskwela. There are some schools nung first day of class, paninlo ang inobra ng mga kabataan. Those were the days na sa mga 1990s, early 2000, nga mo sinanong ikanabo. But because of the Brigada Eskwela, gina-ready na kasi day 1 sa pag-eskwela, all they have to do is to attend the usual Monday flag raising ceremony, may mga announcements dara, and then diretso na sa pag-start sa ginasning pasgat. So kung tanaw naton Sir Nani, daw compared sa tuig 2024, sa subong iya daw balik na sa regular school calendar ang opening of class na mag-aumpisa niya sa month of June kung hindi kita magsala.
mga nagliligad tuig daw Agosto kita nag-open sang aton nga klase, Sir Nani. Okay, panawagan ini siya Sir Janelle, no, sa aton sila nga mga stakeholders nga magbalik kita sa daan sila nga school calendar which nag-start sa June and nag-end sa bulan sa isang Marso. Kaya matandaan mo sila, no, after the pandemic, nagbalik kita matamat sa aton sila class yan way back. Memory serves me right, mga around 2023, 2024, may mga cases kita, no, during the months of April sa May, madamo kita sa mga kabataan nga nagpa-hyperventilate, nagkakain na pamatsa, diba, nag-nosebleed because of 2 months ni kainit na panahon nga mapamatsa ka na during these months. So, as an answer to that call, no, ng aton sini nga mga stakeholders, ang ginaobra sini is ibalik sa nga central office through the issuance of D7 Order number 12 nga magabalik, no, sa dumaan sini nga school calendar. Kasi kita dire sa regional office, we will simply abide, no, with the guidelines na ginapagawa sa isang central office. So, for this year, June 16, ang atong sige nga okay. Diri sa siyudad sang Iloilo, Sir Nani, daw mayara sing kaso kita sang MPACS kag kahapon na raise ang question sa City Health Office nga daw may plano sila to conduct meetings with our DepEd personnel bilang mga adjustments man para nga malikawan ang transmission kag maproteksyonan ang mga kabataan sa monkeypox. Sa subong may mga meetings na or may mga preparation man ang Department of Education sa sining mga concerns, Sir Nani? Actually, no, in terms of not only for MPOX but also for other communicable diseases like dengue, leptospirosis, nagasunod din kita, no, sa guidelines sa sining local health authorities. Kung there is a city, it's the Iloilo City Health Office. Last night, I checked with the division and they are waiting, no, for official communication from the Iloilo City Health, no, as to that meeting, no, nga ginhambal mo, Sir Janelle. So, once na mayara na sa meeting ka makapagawa ng guidelines, ang atong sining mga health authorities, there is sa city, sa province, and sa nagre-relyman sining mga areas, there is sa may Region 6, then kita yan, no, we will abide sa sinang guidelines. No? Kasi kita sa DepEd, we believe, no, that these offices, the DOH, the local health units, the rural health units, municipal health units, and the like, they have the authority kita, especially in taking care of their constituents, particularly sa cases ng DepEd, our learners and personnel. So kita masunod kita kung anong mga protocols na gina-implement nila. It's going to be a shared responsibility mo between the DepEd and that of the community and the health authorities. Ano man lang, Sir Janelle, na for example, kaya information dissemination ng aton sa mga health authorities, but hindi maintindihan ng aton sa mga kabataan. So, useless siya sa gahapon. That's why, once nga aton sa city health or aton municipal health, maganda na, no, sang mga symposium, pag-distribute ng IEC, kita sa DepEd, we will reinforce that through constant reminder sa aton sa mga kabataan, sa aton sa mga personnel on the ways to prevent such diseases. By the way, Sir Nani, bala naton nga may mga classrooms naman nga nasunog sa nagligad sa Banwas ang Alimudjan, kag daw 11 classrooms initially ang affected. Ang aton nga Department of Education mayara man sang investigation regarding sa natabo kag ano ang mga plano sang Department of Education since manubukas ang klase daw damo sa mga facilities ang nasunog dito sa may Alimudjan Comprehensive High School, Sir Nani. Actually, no, kahapon, we received the official incident report coming from the schools division of Iloilo. Calderino na butang na may iara nung sang, I think, the fire resulted to significant damage to school properties with 19 cashing offices, including 3 classrooms, including school canteen and supply office, partially damaged. So medyo madamo-damo ini siya nga facility naton. But nevertheless, we rely, no, on the report coming from the Bureau of Fire and Protection
iti sila yung competent authority no, to investigate on what happened, no, paano silang nanging cause, why is it nga amo ginakadako ang sunog, and ang and the ways man no, to prevent that from recurring, not only sa Limo dyan, but also in all other in all other schools there sa may Region 6. So, punta ko sila natin, the school principal no, will try no, to construct mga temporary learning spaces para sa ating mga kabataan, and we will review no, on how to strengthen no, the response and subukan ways to prevent from that incident from happening again. And at the same time, it will be also part no, sa atong siling report sa central office no, on ways kung paano ini siya ma-prepare or maislan ining nagubas ining school building naton, Sir Janelle. Kung tandaan natin sila, before nag-close no, ang school year, we ato sila DRRM nagpagawa sa memorandum kita diri sa may Region 6. Sa kanya diri sa may public affairs na pagawa kita sa memorandum na nag-remind nung i-energize kita ang atong mga school facilities to avoid the incident of fire. So that's why we will check kung anong nanging cause ng sini. Kaya it's also going to be a way, no? Agad sila nga mga additional na siyang protocols na implement natin. Agad nyo malikawan sila sunog. Kaya di ko matandaan sila natin. Wala pa man sa klase subong. Pato sila mga eskwelahan. So we will wait for the official report ng BFP kung ano yung siniya natabo. But ang importante dito, Sir Janelle, is that for all the learners no, na nag-utilize ng sining mga facility nga ni or sa sining building nga na apektuhan ng sunog, the school heads no, will make necessary adjustments and ensure nga ang mga kabataan na nag-utilize ni can still continue to avail no, quality basic education in other areas of the school no, pwede na ma-convert into temporary learning space. Finally, Sir Nani, ang imong imbitasyon sa aton sining mga stakeholders, sa aton mga ginikanan, sa nagahilapit naton nga brigada eskwela, ano ang ilang dalon sa first day para sa aton sining aktibidad, ang imo sining mensahe kag invitation sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati kag mga ginikanan na Sir Nani. Sa akin sa mga ginikanan, no, next week will be the enrollment period sa mga public schools naton. That's kinder to grade 12. So all they have to do is to secure a copy sa birth certificate sa hiras ng bata. Then kanto na sila no, sa public school na kung sila intend nila no, i-enroll ang ilas ng kabataan or tuyo nila i-enroll ang ilas ng bata. Kag mag-proceed lang mag-approach lang mga mga enrollment coordinators. Gaanin sila sa basic education form or basic education enrollment form, pilapan nila ina ang isubmit balik upupod ang birth certificate sa bata. And then once na may mga kalamang-utanon sila sa lapit na no, sa sinang enrollment area, may araman kita dala no, sa Oplan Balik Eskwela Help Desk. Initial no, activated halin sa school, pasaka sa division, pagka diri sa region, pasaka sa national. We have help desks no, during the enrollment. Ang sinin ng panaton, masabat natin gilayon ang mga kalamang-utanon sa atong sining mga ginikanan. We don't want no, nga may matapos sila ng mga misinformation. That's why kung may palamang kotanon right there and then, may yara kita sa personnel na maghahatag assistance sa atong sining mga ginikanan. And subong man, ginakalawagan man natin no, sa atong sining mga kauturan, sa mga organizations, na may mga philanthropic sining mga activities. Next week will also be our Brigada Eskwela. Pwede gid kamo makadonate no, sa anything sa atong sining mga eskwelahan, especially kung ini-invite ninyo is school-related ng mga materials and equipment. Pwede kita maka-donate ka mga notebook, ballpen, pencils, color, crayons, kag iban pa nung abot siya makabulik sa itong mga kabataan. So, if ever naman yan, you don't have the financial resources, but you have the time na pwede spend for a noble endeavor, then ang atong mga schools no, bukas malinis sila sa individuals no, or organizations and agencies nga mag-help sa pag, number one, maintain sa ating classrooms, number two, sa paghimo sa
mga minor repairs. Number 3, kung need pinluan ang mga palibot no, sa atong siling mga eskwelahan, pwede gid na siya. Ang importante diri is that mahuligay kita no, agud siling nga ensure naton nga come June 16, ready na gid ang atong siling nga mga eskwelahan, especially sa atong siling nga mga public schools. Madamo gid nga salamat sa time nga ginhatag nimo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, Sir Nani Esculiar, sa aton siniyang Department of Education sa pagpanghanda sa aton siniyang mga estudyante sa enrollment at the same time sa Brigada Eskwela. Salamat gid sir and good morning. Maraming salamat kag mayong aga today. Kabatian Sir Nani Esculiar Jr. sa Department of Education Region 6. Lahat sa imo kagayon. Spokesperson sa aton sininga DepEd 6 nagkangtanan sa preparasyon sang DepEd sa opening of class, Brigada Eskwela and enrollment. Di masubo-subo ning natabo sa Alimudyan Comprehensive National High School. Ay tingman og sugod na klase dason semana nasunugan pa sila dito. Damo classrooms kag pati canteens nila, mga infrastructure nila na dalasa no sang kalayo. Sa mga eskwelahan dai pang check nyo gid ang mga lines nyo, mga linya sang kuryente, mga iban pa nga mga electrical wires no nga daw daan na kinahanglan istan mayo guro na ipa-check na liwat sa aton sini nga mga in charge dira kung sinong mga electrician sa mga bulutuan. Kaya ti daw ano ni daw wake up call gini sa aton sini nga mga bulutuan, especially kung daw mga daan-daan na blang kisame, mga connection sang kuryente, suga, electric fan, para nga malikawan ang mga kasubong sini nga mga hitabo. Good luck sa aton sini nga mga ginikanan kag sa mga kabataan na enjoy anay ang bakasyon, remaining mga inadlaw sinimana sang bakasyon kay by June 16 balik na sa klase ang aton sini nga mga estudyante. Si Ma'am balanta nga makapoy-kapoy man sa aton mga manunudlo. Closing sang klase, nag-eleksyon, nagbulig ang mga manunudlo ta sa pag-canvas ang mga boto. Brigada Eskwela kag balik na sa klase. Good luck sa aton sining mga manunudlo kag sa mga ginikanan dira ang suporta ginapanawagan gid sa Department of Education sa pagpanglimpyo sa aton nga mga hulot klasyan. Hindi man na masarangan ni Ma'am nga si Ma'am lang ang ma-clean up da sang hulot klasihan. Buligan naton sila. Tanan nga mga Parents Teachers Association, wala naton nga super supportive gina ang aton nga mga PTA sa mga aktibidades ang aton sining nga Department of Education. Kanami ilang dira kon may unity, may pagbinuligay. Na-discuss naton ang regarding sa monkeypox, hindi lang monkeypox, dengue, leptospirosis, kasubong sini nga mga sitwasyon. Welfare sa aton sini nga mga estudyante kag kabataan, pinaka-prioridad naton nga dapat amligan kag bululigan sa aton sini nga mga asosasyon, mga ginikanan kag school authorities. Good morning kay Sir Jason Bagorio nga naga-tan-aw sa aton pagpangalagad. Mga kaupo na mga bakers sa distrito sang Lapas. Good morning gid sa inyo. Sir Sherwin Marcuia gaupod sa aton, Sir Roy Paz, kag Sir Pastor Samuel Baloyo. Good morning. Advance congratulations. Wala na kita tiyempo diri sa aton sininga programa sa Iloilo Morning. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyot tagbalita kada aga, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Isang tunay. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing,
Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.